nakalilipas na kung saan ang patuloy na pananampalataya ay nagdala sa atin sa kasalukuyan. Tayo ay magpasalamat sa Diyos para sa ating mga kapatid na nabuhay sa pananampalataya. Para sa inyong mga matatapat na lingkod na nabuhay sa katarunan, pagmamahal at kapakumbabaan. Tayo ay patuloy na tumugon sa panawagan ng pagkakaisa, pag-ibig at pagmamalasakit sa bagong araw na ito, sa darating na panahon at sa buhay ng Diyos na walang hanggan. Sa araw na ito ay muli kami nagtitipon at nagsasama-sama. Ito ay isang patutuo na iyong aral ay pinalago at pinalawak ng mga nananampalataya sa iyo. Dalangin namin na iyong patuloy na pangaral ang siyang aming maging gabay at patnubay sa aming buhay. Hindi lamang sa aming mga tahanan, kundi pati na rin sa aming kapwa. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Upon you, I will cast all my cares upon you. Itaas po natin ang ating mga kamay at sabihin, sumaatin ang kapayapaan. Batiin po natin ang kapayapaan at pagkakaisa ang ating mga kapatid. Magbatian po tayo ng may pasasalamat. This is the day that the Lord has made.
God is good. All the time. Sabihin po natin sa ating katabi, kapatid, happy birthday! Ngayon po ay nagdiriwang tayo ng ika-65 na taong birthday ng United Church of Christ in the Philippines. Kaya tayo po ay Everybody's Birthday Sunday. Kahapon po ang araw ng birthday ng ating minamahal na UCCP. Kahapon rin po ay birthday ni Pastor Noel sa ministrado. Naririto po si Pastor Noel. Palakpakan po natin ang Panginoon. Talagang napakapalad ni Pastor. Hindi natin malilimutan ang birthday niya kasabay ng United Church of Christ in the Philippines. At kung paano pinagpapala ang UCCP, ganon din ang pagpapala sa sambahayan ni na Pastor. Purihin po ang Panginoon. At atin nga po na binabati ang bawat isa, tayong lahat na nasa loob po ng santuaryong ito, maging ang mga kapatid natin na sa tuwin ay kasama po natin sa pananambahan sa pamagitan po ng ating live worship broadcast sa internet, sa pamagitan po yan ng Ustream. Patuloy po nating ipag-anyaya ang atin nga po na ministry na ito na tinataguyod po natin sa pamagitan ng ating multimedia ministry. Kahit hindi po natin nakikita dito sa screen, wala po tayong easy worship ngayon, pero may live broadcast po tayo sa pamagitan ng internet. Kaya salamat po sa Panginoon at patuloy po natin na binabati ang lahat ng mga kapatid na nagdiriwang ng masasayang okasyon sa kanilang buhay. At sa magdiriwang ng anibersaryo ng kasal, ngayong pong buwang ito ng Mayo, yung mga natitirang araw pa sa buwan ng Mayo, inaanyayahan po natin na tumayo kung mayroon po dito. At sa mga kapatid naman natin na nagdiriwang ngayon at magdiriwang ng kaarawan, ngayon nga pong May 26 at sa petsa po hanggang June 2, inaanyayahan po natin tumayo kung kayo po ay naririto ngayon. Ngayong araw, ang mga kapatid na nagdiriwang ng karawan ay ang mga kapatid na Derek De Llosa, Susana Valeros, Michael Francia, Agnes Kiano, Sharon Tena, LV Arevalo. Purihin po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Kung mayroon po tayong mga kapatid na hindi nabanggit o natawag at wala sa talaang ito, pero nasa mga petsa po ito ang kanilang kaarawan, inaanyayahan po din natin na tumayo. Awitin po natin ang maligayang bati. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahimanawari lumawig ang buhay. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahimanawari lumawig ang buhay. Kahimanawari lumawig ang buhay. Kaugnay po ng mga pagdiriwang ng kaarawan, inaanyayahan po na magdala ng bulaklak ang mga may kaarawan para sa susunod na linggo. Gayon din po para po sa ating mga panalangin, ating pong isama sa ating panalangin ang kagalingan ni Reverend Lily Reyes na nasa ICU sa Makati Medical Center. Gayon din po ating pinag-aanyaya sa lahat ng mga kaanib ng CYAF o yung ating pong young adults. Maaari po kayong mag-fill up ng inyong membership form. Available po ito sa ating kapatid na Dorcas Madrideo. At sa next Sunday po, June 2, mayroon pong pagpupulong ang CYAF o ang ating young membership. Naanyayahan po natin ang bawat isa at ito'y ibalita po natin. Opo, ngayon na Everybody's Birthday Sunday at magkakaroon po tayo ng tanging paghahandog
para sa pagpapasalamat sa Panginoon. Gayon din naman, pagkatapos ng ating pong Vesper, katulad na po ng mga nauna nating paanyaya, tayo po ay manonood. Saksihan po natin ang mini concert ng ating pong mga kabataan, mga anak, ng ating mga apo. Ang pagtatanghal pong ito ay para sa pagpapasalamat sa Panginoon at pagtatalaga ng kanilang talento. Ang ginawa po nating summer camp nitong May 16, 17, and 18 sa Barangay Kakawit, Lukban, Quezon. Ito po ay bahagi ng patuloy na pagpapaunlad ng kanilang mga talento. At ito nga pong kanilang mini concert na ito ay nagmula pa doon po sa talent camp. Yung pong camping nila ay ito po ang dinidevelop. Ito pong kanilang mga talento at kung kanino nga ba ito itatalaga. At ngayon po, saksihan natin ang pagtatalaga ng mga talento ng ating mga kabataan para sa Panginoon sa pamagitan po ng inihanda nila na concert, at ito nga po ay isinabay rin sa ating pagpapasalamat sa ika-6 na po at 5 taong kaarawan ng ating pong United Church of Christ in the Philippines. Kanina pong umaga, itinalaga na po natin ang bagong pamunuan, ang ating konsilyo, ang mga karagdagang bubuo sa ating boards, gayon din naman sa McGill Memorial School Board, at gayon din ang ating pong mga delegado sa annual conference, at atin na rin itinalaga ang mga opisyales ng ating church recognized organizations, at ito po ay ang UCM, CWA at CYF, na sa ating pong McGill Bulletin ang mga talaan, ang listahan ng ating mga kapatid na maglilingkod para sa Panginoon sa pamagitan ng iglesyang ito. Kaya mahalaga po ang ating McGill Bulletin ngayon. Maaari po natin itong iuwi at maging gabay natin upang patuloy natin na maisama sa panalangin ang ating mga kapatid na ito na ating pong mga opisyales at lingkod ng Panginoon. Naririto po ang gawain po natin ngayong mga dito po ngayong araw. Mayroong pong despedida para po sa ating kapatid na Leo Quezon. Tinataguyod po ito ng Finance Committee pagkatapos po ng CYF mini concert. Inaanyayahan po tayong lahat na makiisa rin sa fellowship pong ito. Hindi lamang po ito para sa ilan, kung sino man sa atin ang nais makibahagi sa despedida o fellowship na ito para sa ating kapatid na Leo Quezon, ang ating music director, inaanyayahan po natin na makisama sa pagkatapos ng mini concert. At para naman po sa ating mga anak, mga bata, ating mga apo, meron pong liturgical dance ministry workshop. Ito po ay 2-day workshop for beginners and children. Kaya po kung meron tayong mga anak o mga apo na gustong maging bahagi ng ating liturgical dance ministry, yung nakikita po natin, ito po ay workshop for tambourine and basic steps para po sa ating mga liturgical dancers. Kaya po ating inaanyayahan ang ating mga maliliit na mga bata para po sa liturgical dance ministry workshop pong ito, May 30 to 31. Ganyan din naman ang ating mga kabataan ay makikita sa Quezon District CYF Leadership Training. Ito po ay sa May 31 at hanggang June 1. Sa kagandahang loob po ng ating kapatid na Vilma Padillo, ang kanya pong tahanan doon sa Dupay, ang magiging venue para po sa Quezon District CYF Leadership Training na ito, na dadaluhan din naman ng mga leader ng ating pong CYF dito sa McGill Memorial Church. At sa lahat po ng lay workers ng ating komperensya, mayroong pong assembly. Ito po ay sa araw ng Sabado. Ang venue po ay sa Southern Tagalog Conference Office sa Barangay Lusakan, Siaong, Quezon. At ang ating pong lay formation program, alam niyo po sa lay formation program, palagi po isa tayo sa nagpapadala ng madami. Ito pong last formation program ay 3 po ang ipinadala natin.
At panalangin natin na ngayong pong para sa ecclesiastical year na ito, 2013-2014, ay marami pa rin tayong maipadala sapagkat ang kahulugan nito, marami po tayong mga kapatid na nasasanay at napapaul ang kanilang kasanayan at ang kanilang kaalaman pagdating sa paglilingkod bilang mga laiko. Kaya nga po, inaanyayahan po natin ang ating pong mga kapatid, tayo, upang manalangin at gayon din naman kung meron tayong nakikita sa mga kakapatiran na maaari po na at reformation program, sabihin niyo po o ipagbigay alam sa ating church office, above. Yung pong maaari na po na pumasok dito sa lay formation program na ito. At magsisimula po sa June 14 to 15 ang pag-aaral, ang unang pag-aaral. Ang halagang pumasok po nitong May 19 dito sa ating team. Maraming salamat po sa Panginoon sa ating patuloy na pagkakaloob. Ang mga schedules po para sa offertory ushers, para po sa prayer meeting, para po sa Sunday worship and vesper service, narito po sa ating Magil Bulletin. Atin na lang po itong pansinin upang atin din namang silang maisama sa ating panalangin at ating pong mapalalahanan ang bawat isa para sa kanilang mga naka-assign na mga gawain. Nangangailangan po tayo ng on-call na driver sa ating church vehicle. Maaari pong pumunta sa ating church office sa Miyerkules para sa interview. At ito pong on-call driver ay para lamang sa mga kaanib ng Magil Memorial Church. So, ito po, kailangan po natin ang on-call driver. Kaya po, kung sinong interesado sa mga kaanib natin, magkita po tayo sa Wednesday para sa interview. Ang ating music director po, Brother Manateleo Quezon, ay tapos na ang termino. Sa loob ng 2 taon, naglingkod po ang ating kapatid na Leo Quezon at hanggang May 31 na lamang po ang kanyang paglilingkod dito sa Magil Memorial Church. Samantala po ang inyong lingkod ay nakalib simula po sa June 1 hanggang 31. Ano man pong mga gawain o services sa buwan po ng Hunyo ay maaari pong ipagbigay alam sa ating church office. Naririto po ang ating telephone number at yung pong ating cellphone number nasa cover po ng ating liturhiya. Purihin po natin ang Panginoon at tayo po ay magsabi ng Amen. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa pasaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamban nyo sa Diyos.
Tunay na dakila ka, O Diyos, sa mga biyaya at pagpapala na ibinibigay mo sa amin. Kaya narito ang aming mga handog. Handog ng pasasalamat sa iyong kadakilaang pinagkaloob sa amin. Naway ang handog na ito ay maging kalugod-lugod sa iyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Nagpapasalamat po kami sama na padulog sa inyo bilang inyong mga anak, bilang mga magkakapatid. Salamat po sa patuloy na kapahayagan ng inyong mga pagpapala, pag-iingat, paggabay at pagkakaloob. Napakalaki po aming Panginoon ang aming kagalakan sa mga sandaling ito. Tagay po namin ang pagpapasalamat ng buong kapapatan ng United Church of Christ in the Philippines sa aming pong pagdiriwang ng kaloob po ninyo na maraming taon sa aming pong sambahayang UCCP. Panginoon, sa patuloy na paglalakbay ng iglesyang ito na kung saan inalaga niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin, taglay namin ang buhay na patotoo at karanasan ng inyong katapatan. Tanggapin niyo po ang mga pagpapasalamat. Tanggapin niyo po ang patuloy na pagtatalaga ng aming pong buhay sa kabuuan ng inyong misyon at ministeryo na pinagkatiwala sa bawat isa sa amin bilang mga buhay na bahagi ng inyong sambahayang UCCP. Inaalaala namin ang aming pong mga kapatid, ang mga babae at lalaki na naging bahagi ng inyong iglesia, ang inyong mga lingkod at mga manggagawa noon hanggang ngayon. Maraming salamat po sa kanilang buhay. Sila ay maningning na inspirasyon sa aming pong pagpapatuloy bilang mga mananampalataya. Panginoon, sa amin ding pagdulog sa inyo, nagpapasalamat po kami
sa aming pong mga natatanggap na mga pagpapala, mga probisyon at mga kasagutan po ninyo sa aming mga panalangin. Binabalik namin sa inyo ang pagpapasalamat. Salamat po sa pagsapit ng kaarawan, anibersaryo ng kasal. Salamat po sa biyaya ng pagpapanumbalik ng kalusugan, kasiglahan, ng pangangatawan, ng kalusugan. Panginoon, patuloy nga po ninyo na ipagkaloob at inaangkin namin ang kagalingan sa aming kapatid na Pressing Manalo Pascua, sa aming kapatid at inyong lingkod na Reverend Lily Reyes, sa iba pa naming mga mahal sa buhay at mga kapatid na nasa aming puso at isipan sa sandaling ito, kung sila man ay naroon sa paggamutan, banig ng karamdaman. Pinagpapasalamat namin ang inyong himala at pagpapagaling para sa kanila. Panginoon, dumudulog kami bilang inyong mga anak at mga sambahayan ng may pagpapasalamat sa paggabay at pag-iingat po ninyo at pagbubuklod sa aming pong mga sambahayan, sa pangunguna ng mga ina at ama, gayon din naman po aming Panginoon ng mga anak. Papasalamat kami sa aming mga kasambahay. Salamat sa kanilang buhay. Tinataas din namin ang aming pong mga kapatid na pansamantalang malayo sa aming pong piling. Naroroon sila sa iba't ibang dako ng aming bansa at maging doon sa malayong lugar sa iba't ibang panig ng daigdig. Panginoon, salamat sa inyong pag-ingat sa kanila. Salamat sa kanilang sakripisyo. Salamat sa kanilang inspirasyon para sa amin at para sa buong pamayanan sa aming bansa. Panginoon, kami po ay dumudulog sa inyo. Tinataas po namin sa inyo ang lahat ng aming mahal sa buhay, mga kababayan, na nasa mga kalagayan, aming Panginoon, na kung saan ay mayroong banta sa kanilang kaligtasan. Saan mang pong bansa sila naroroon at ganun din naman ang aming mga kapatid na nasa Taiwan. Tinataas namin sila sa inyo. Salamat po sa inyong katiyakan ng pag-iingat, sa inyong katiyakan ng proteksyon para sa kanila. Maraming salamat po aming Panginoon sa paggabay niyo po sa iglesyang ito. Maraming salamat po sa buhay ng inyong mga anak at mga lingkod na halimbawa sa pagtatalaga ng kanilang buhay para itaguyod ang inyong ministeryo. Sa mga kapatid po namin na itinalaga sa iba't ibang gawain, lupon, sa mga samahan. Panginoon, inyong patnubayan ang buong kapatiran upang sila'y ipanalangin at samahan. Panginoon, palakasin niyo po ang aming mga kapatid na itinalaga bilang inyong mga lingkod upang mahayag ang inyong kapangyarihan at ang napakaganda at banal na plano po ninyo na isa sa buhay ng iglesyang ito sa pamagitan ng kanilang pangunguna at ng kanilang ipapahayag na inspirasyon sa buong kapatiran. Panginoon, tinataas po namin ang lahat ng ito ng may pagpapasalamat. Gayon din naman po, Panginoon, nataas po namin sa inyo ang mga kabataan ng iglesyang ito sa kanila nga pong pagtatalaga ng kanilang talento. At gawin niyo po na ang kanilang pagtatanghal, ang pagpapasalamat ng kanilang talento sa pamagitan ng mini-concert ay patuloy na magpahayag ng inyong kadakilaan at kapangyarihan, hindi lamang sa kanilang buhay, kundi sa buhay ng inyong mga anak sa iglesyang ito. Maraming salamat po sa inyong patnubay. Sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng iba't ibang mga karanasan ng bawat isa sa amin at maging ng mga pamilya at ng aming pamayanan, tinataas po namin sa inyo ang pamilyang Pilipino na patuloy na maharap sa iba't ibang mga karanasan na mga pagsubok. Panginoon, alam po namin na kayo ang siyang gagabay, patuloy na magbibigkis sa mga sambahayan. Lalo tigit ay sa gitna ng iba't ibang karanasan sa pagharap sa krisis sa kabuhayan at iba't ibang mga responsibilidad sa pamayanan. Tinataas po namin sa inyo ang mga leader ng aming lungsod, ng lalawigang ito at ng aming buong bansa. Pangunahan niyo po aming Panginoon at ibuhos ninyo ang inyong banal na patnubay
At sa diwa po ang dakilang Diyos, ang pagkakaisa, kapayapaan, katwiran, katarungan at katotohanan, patuloy niyo po kaming samahan at bigkisin upang ang inyong masaganang biyaya ang siyang dumaloy at maranasan aming Panginoon ang inyong kalooban at ang pag-iral ng inyong kaharian. Ang lahat po ng ito ay aming itinataas ng mayroong pasasalamat at pananalig sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sinabi ni Yahweh, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na andap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya katarungan sa daigdig, ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik, na manitay sa kanyang mga turo. Ang Diyos ang lumikat, nagdadlad ng kalangitan, lumika ng lupa, at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon ang Panginoon Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong si Yahweh, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Akong si Yahweh lamang ang inyong Diyos, walang ibang Diyos na maaaring umangkin sa aking kalilingan, ni makaaagaw sa aking karangalan. Lahat po, ang mga hula ko ay natupad na, mga bagong bagay. Ang isasaysay ko ngayon, bago pa mangyari.
Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay Juan, ang kabanatay 13 mula sa talata 1 hanggang 17. Hinugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad. Bispiras na ng Paskwa, alam na ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanglibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanglibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng dyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus. Naghubad ng kanyang panglabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi paa, pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan, at malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya't sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugas ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito, ay inyo itong gagawin, mapapalad kayo. Tayo po ay magsabi ng Amen. A lamp unto my feet and a light unto my path. The Lord is a lamp unto my feet and a light unto my path.
throne room but white promised them. If they would sell all that they had, he said that God would send a kingdom that would never end, where all the poor would be so rich, and in their discontent they heard that they thought he meant, heard that the weak would be strong, bread would be multiplied, and hunger be satisfied, and every servant a king. The kingdom of God, a king that would never end, to living and unshakable kingdom of God. But he went his quiet way, giving himself away, building what eyes could never see. While men look for crowns and thrones, he walked with the crowds alone, planting a seed in you and me. Crying for those who cry, dying with those who died, bursting forth glorified alive. Still some of us look for him, sad that it had to end, but some that look within and see the kingdom of God, the kingdom that would never end, to living unshakable kingdom of God. Till some of us look for him, sad that it had to end. Do we dare to look within and see the kingdom of God, a kingdom that will never end, to living unshakable, living unshakable, living unshakable kingdom of God.
Magandang gabi po sa ating lahat. Yan. Dahil linggo po ng pagtatalaga ngayon, ay ang ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa paglilingkod o servanthood. May nagsabi nga po sa akin, hindi lahat ng nasa posisyon naglilingkod. At hindi lahat ng naglilingkod ay nasa posisyon. Ngunit naniniwala po ako na hindi ito ang nais ng ating Panginoon. Nais po ng Diyos na lahat tayo, may posisyon man o wala, ay naglilingkod para sa Kanyang kaluwalhatian. Nung nag-research po ako ng meaning ng servant, ito po yung aking mga nakita. Assistant, subordinate, a waiter, an usher, office boy, bellboy, captive, slave, domestic, menial, retainer, steward. One that serves others, one that performs duties for other person or home of a master or a personal employer. Ang servant po parang parang buti nga po sa atin sa Tagalog, parang lingkod, parang magandang pakinggan. Pero po, 'di ba, ang servant po sa mga nabanggit kong meaning parang alipin talaga sila, alipin. Nakakababa ng pagkatao. Kaya nga, yun pag minsan nagiging standard natin ng ng pinakahamak na tao, para marami po pagkakataon pag hindi maganda yung suot nyo, sabihin sa inyo, ba't ganyan ang suot mo? Mukha kang katulong. O kaya, pag hindi kaaya-aya yung amoy mo, ba't ganyan ang amoy mo? Amoy kang trabahador. Di ba parang ang baba ng pagtingin natin sa mga alipin. At ang mga alipin nga po, wala silang advertisement. Hindi nila yun nilalagay sa kanilang resume eh. Di ba? Pag agawang resume, walang nakasulat doon na former servant. Walang ganon. Walang ganon. At wala din na quiet servant on the job. Wala pong mga ganung bagay. Ngunit katulad po ng laging ginagawa ni Jesus, He turned it upside down. Sinabi nga po niya sa Lucas 22 verse 27, ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod. At hindi lang po niya sinabi to, kundi nagbigay po siya ng isang magandang halimbawa. At ito nga po yung nabasa nating teksto. Ginawa po niya ang paghuhugas ng paa ng mga alagad. Ibabahagi ko po sa inyo yung 4 na katotohanan tungkol sa paghugas ng paa. Una po, ang paghugas po ng paa ay courtesy. Parang pagbate, ganyan. Parang welcome, ganyan. Kasi po sa Palestine po, yung daan po doon, sobrang tuyo at saka magabok. At kung maulan naman po, sobrang putik doon. Kaya nga doon talaga, kailangan, pag pumunta ka sa ibang bahay, yung paghugas ng paa talaga ay necessary, ganyan. So, pag pumunta po kayo sa isang bahay, ang pangkaraniwang pang ginagawa nila ay nagbebeso-beso, nagkikiss, at nag-aalay ng oil para i-rub sa muka. At ang pangatlo po ay ang paghugas ng paa. Ngunit, ang paghugas po ng paa ay hindi ginagawa ng may-ari ng bahay, kundi ginagawa po ito ng mga alipin o kanilang mga slaves. Ito po ba yung indicator na kung mayaman ka o hindi? Kung mayaman ka, meron kang mga alipin, ganyan. At hindi ikaw ang maghugas ng paa ng iyong mga bisita. Yun. Ang paghugas po ng paa ay isang courtesy. Pangalawa po, ang paghugas ng paa para sa maruruming paa. Katalang po ito ng may sakit, kaya may doktor. Meradong sink, kaya may tubero. Merong malalaking establishment na kailangang bantayan, kaya may guard. At merong mga batang kailangang matuto, kaya may teacher. It's the same way as paghuhugas ng paa. Narinig ko nga po sa ibang komperensya, ginagawa po nila yung ritual ng paghuhugas ng paa
sa pagtatalaga ng mga manggagawa. At syempre, parang bago yun sa akin, sabi ko, ano yung pakiramdam nun? Ganyan. Ano yung, di ba parang nakakadiri na hugasan mo yung paa, ganyan? Sabi nung kaibigan ko, hindi naman, kasi yung iba nga, malinis talaga yung, talagang halos lahat sila malinis ang paa. Syempre, nakakahiya eh. Malinis yung paa, minsan yung iba na, nakapagpa-foot scrub na, nakapagpa-foot spa na, yan, nakapag-manicure, pedicure na, ganyan. Ngunit, hindi po nila nag-get yung point doon eh. Na ang paghuhugas ng paa ay hindi para sa malinis na, di ba? Kaya nga sinabi ni Pedro doon, isama niyo na po yung buong katawan tsaka kamay. Sabi ni Jesus, hindi. Kasi yung paa mo yung madumi eh. Di ba po? At kung madumi po yung ating mga paa, mahihiya talaga tayo. Di ba nakakahiya? Lalo na kung yung paa natin medyo kawisan pa, yung medyo may hindi pleasant yung amoy. At lalo na kung merong ingrown, di ba parang nakakadismaya. Pero siguro ito talaga yung gustong iparating sa atin ng Panginoon. Na sa kabila ng ating mga natamong mga sa kabila ng ating mga tagumpay, ganyan, meron pa rin bagay na nakakapagpababa sa atin. At kailangan ating maramdaman na vulnerable tayo, na tayo ay may hina, at kailangan natin siya. Pangatlo po, ang paghuhugas po ng foot washing ay hindi matatapos. Ito po ay nagpapatuloy. Sinabi po ni Pedro sa Panginoon, huwag mong gawin yan. Ayoko, Lord, please, ano ba? Sinasabi niya ito bilang spokesperson ng mga alagad. Nakakababa ng pagkatao, ginagawa ito ng mga alipin. Hindi dapat kayo, Panginoon, ang gumagawa niyan. Ganun po yung parang dating eh. Walang kaso sa kanila actually, walang kaso sa kanila yung paghugas ng paa. Kaya lang, nag-react sila dahil ang anak ng Diyos ang gumagawa nito. Bago pa man po gawin ni Jesus ang bagay na yon, ay nag-uusap-usap na ang mga alagad kung sino ang pinakadakila. Sino kaya ang pagkaakyat kaya niya sa langit? Sino kaya ang nasa kan? Sino kaya nasa kaliwa? Sana ako yon. Sana ako yung nasa kanan ng ating Panginoon. Sana ako laging tinatawag niya. Ganon po yung usapan ng mga alagad. Kaya po hindi na nakakapagtaka na hindi na nila maisip o wala sa kanilang bokabularyo ang paghugas ng mga paa. Besides, gawain nga ito ng mga alipin. Mag-aaway-away sila sa posisyon. Magtatalo-talo sila kung saan sila dapat nakaposisyon sa pag-akyat ng Panginoon. Ngunit hindi nila naisip at hindi sila nag-agaw-agaw sa pagkuha ng tawel at planggana. Ito po ay isang ilustrasyon sa pagkamatay ng ating Panginoon sa krus. Paglilinis ng ating mga kasalanan, bunga ng pag-aalay niya ng buhay. Ang dumi at dungis ng ating mga paa ay ang mga dumi ng ating puso at buong pagkatao, bunga ng ating mga kasalanan. At ang tubig ay sumisimbolo sa dugo ng ating Hesukristo na nagpalaya sa ating mga kasalanan. Ito po yung tinatawag nating kaligtasan o salvation. Pang-apat po, ang paghugas po ng paa hindi mawawala sa uso. Foot washing will never go out with style because you'll never run out of dirty feet. Hindi po ito parang kahit po 2,000 years ago nang ginawa ito ni Jesus, hindi po ito mawawala sa uso. Kasi po hindi mauubusan ng maruming paa. Sa kabila po ng maganda nating kasuotan, sa kabila ng maganda nating panyapak, meron pa ring madumi na kailangang linisin. Pumunta po ang Panginoon dito sa mundong to, hindi para makipagtalo sa mga taong simbahan. Saan po ba natin nakita ang ating Panginoon sa panahon na pagtira niya dito sa mundo? Hindi po ba nandun siya sa mga lugar kung saan maraming nagugutom at kanya itong pinakain? Sa mga lugar kung saan maraming may sakit
At pinagaling niya ang mga ito. Sa mga lugar na ang mga tao ay wala ng pag-asa. At binigyan niya ito ng words of encouragement. Tinanong po ng ating Panginoon sa verse 12 ang mga alagad. Sinabi niya dito, nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? At ang sagot po dito ay nasa verse 1. Kung titingnan po, ito po yung sinabi. Mahal niya ang kanyang mga tagusunod na nasa libutan. At ngayon, ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Ginawa niya ito dahil sa kanyang wagas na pag-ibig para sa ating lahat. Para pong sinabi niya na ito na ako, mga anak ko, ito yung purpose ng existence ko. Sinugo ako upang hindi paglingkuran kundi maglingkod. At ang pinakadakilang paghuhugas nga ay naganap nung mamatay siya sa krus at mabuhos ang kanyang dugo para sa atin. Marahil hindi naintindihan ng mga alagad ang ginawang ito ni Jesus. Ngunit binigyan niya ng kasagutan, katotohanan, utos at pangako ang mga ito. Sinabi po niya sa verse 14 to 15, kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Meron tayong assignment, mga kapatid. Hindi lang ito natatapos sa paglilingkod ng Panginoon sa atin. Kundi, hinahamon niya tayo upang tayo rin ay makapaglingkod sa ating kapwa. At malaki ang pag-asa sa atin ng Panginoon. Sa atin na nagmamalaking tayo ay mga Kristiyano at tagasunod niya. At ngayon po, ay meron po akong bad news at good news sa inyo. Ang bad news po, ay hindi mo uubos ang maruming paa. Hindi po mauubos yung mga hindi kaaya-ayang mga paang yan na dapat hugasan. At katulad din po ito sa ating paglilingkod. Sa ating paglilingkod po, hindi maiiwasan yung stress, frustration, sama ng loob. At maraming pagkakataon na dadalhin tayo ng ating paglilingkod sa sitwasyon na malayong-malayo sa ating gustong patunguhan. Minsan, dun pa nga sa pinakaayaw nating puntahan. At katulad din po ng paghugas ng paa, ito ay hindi makikita ng maraming tao. Sinabi-dabi ng mga gandang bagay na gagawin nyo, ang maaalala ng tao yung isang bagay na hindi maganda mong ginawa. At ang nakakalungkot nga, walang makakapagbigay sa'yo ng appreciation Walang recognition. Walang masigabong palakpakan. O wala man lang thank you. Pero ito po talaga siguro yung essence ng tunay na paglilingkod. Paglilingkod sa mga hamak at sa mga taong walang may bibigay na kapalit. At ito po yung good news. Meron pong gantimpala ang mga foot washers. Sila ay pagpapalain ng Panginoon. Sila yung naging blessed. Hindi man in terms sa pera, sa material things, kundi nakakatulog sila mahimbing, may good health, at meron silang peace of mind. Tatlong bagay kung bakit ginawa ito ni Jesus. Kung bakit kailangan natin gawin to. Kasi una, ginawa ito ni Jesus. Pangalawa, marami tayong dapat pang i-reach out. At pangatlo, kaya blessed tayo pag ginawa natin ito. At sinabi nga ng ating Panginoon, do as I have done. Hindi naman niya sinabi na, blessed are you if you know what I know. Hindi po niya sinabi ito. Bagkus ang sinabi niya, blessed are you if you do what I do. Nakita niya ang pangailangan at kanya agad itong tinugunan. Hindi siya naghintay ng invitation para gawin ito. Meron siyang initiative. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagtiklop tuhod para maglingkod para sa atin. At ang maganda pa, hindi siya nag-announce.
O mga alagad, hugasan ko yung panyo, may dala akong towel, ganyan, maglilingkod ako sa inyo. Hindi siya nag-announce, mga kapatid. At hindi siya naghingi ng kahit anong kapalit o thank you man mula dito. Mga kapatid, ito po ay nagsisimula sa ating puso. Servanthood begins with the attitude of the heart. Ang puso ng isang lingkod ay makapag-iisip o makapaghahanap ng maraming tao na dapat paglingkuran. At kung meron tayong puso na willing maglingkod, mas marami pang opportunity ang ibibigay sa atin ng Panginoon upang maipadama sa mga taong yon ang kanyang pag-ibig. Do as I have done for you. Mga kapatid, kailan natin saseryosohin ang bagay na ito? At kailan natin ito bibigyang pansin? Sa akin pong pagtatapos, hayaan niyo pong pangunahan kayo sa ating panalangin. Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon, napakaraming pagkakataon na hindi namin napansin ang mga bagay na ito. Patawarin niyo po kami sa aming di pagsunod sa inyo, sa aming pagmamataas, at sa pagtaliwa sa pinakita niyong halimbawa sa amin. Lukuban niyo po kami ng banal na Espiritu upang ang pagsisisi at pagbabalik loob sa inyo ay manaig sa aming kalooban. Katulad po ng paghuhubad niyo na inyong pagiging Diyos, ay tulungan niyo po kaming maging mapagpakumbabang lingkod ninyo. Nawa ay malis ang aming paghahiya, Panginoon. At isipin namin kung ano yung mga bagay na makalulugod sa inyo. At ito nga po yung paglilingkod sa aming kapwa. Panginoon, alisin niyo po ang galit o sama ng loob sa mga pagkakataong kailangan namin ng kapalit sa mga ginagawa namin. Bagkus ay naging blessing kami para sa ibang tao. At sa gayon, Panginoon, ay maging tapat kami sa inyo bilang inyong tagasunod at tagapagdala ng inyong salita. Amen. Lumaka po tayo sa ikalawang paghahanda. Inaanyayahan po tayong tumayo at ang mga kapatid natin na nagpapasalamat, nagtatalaga at may mga tanging panalangin na inaanyayahan natin na dumako dito sa altar.